I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026. Ayun na nga ho mga kababayan, hindi ho nakapalag itong si Tuta Soto dito kay Vice President Sara Duterte. Diyan sa pagpunta niya sa Senado, anak ng tokwa, may nalalaman-laman ka pa na dapat ituloy ang impeachment. Pag pala nakita mo si VP Sara, pakamay-kamay kang walang yaka. Dito sa video na to, makikita nyo ho ang kaplastikan nitong si Tuta Soto. Hindi man nang humabot ng kalahating oras ang pagtalakay sa plenaryo diyan sa budget ng Office of the Vice President, kagad ho itong inaprubahan. Dito sa video na to, yan ho ang ating pag-uusapan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint voto, nandiyan lang ho sa baba. Rekta ho tayo sa mga kaganapan sa Senado bago ho mangyari ang pagkikita na yan nitong si Tuta Soto at nitong si Vice President Sara Duterte. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Adyong kaugnay dun sa mga statement ni VP Sara na handa siya kung sakaling mag-resign itong si Marcos Jr. Natural, yun yung trabaho ni VP Sara. Ngayon, yung mga support na kagaya ni Adyong, hindi ho nila matanggap na kung sakaling mag-resign itong si Marcos Jr., si VP Sara papalit. Tanggapin nyo na ang masakit na katotohanan. Sa ayot sa gusto nyo, magiging presidente ang aming Vice President ngayong mga panahon na to. Ano yan, Adyong? Insertions and ready siya to assume the presidency if the president resigns. I think the president, it's quite it's far-fetched to even include the president and the issue of... Parpets daw ho, parpets. Anak ng tokwa, ikaw ang pumirma. Ikaw ang gumawa ng NEP. Na kung saan yun ang minanipula at hindi ka man lamang kumibo. At nung nakita mo yung gab sa yung lamesa, mabilis pa sa alas 4 pinirmahan mo. Parpets. Alam mo, Parpets? Isa ka sa matatrabaho dapat sa susunod na administrasyon. Isa ang pagiging congressman mo sa mga dapat imbestigahan. Yon hindi Parpets yun. Yun ang katotohanan. Of the insertion because the president actually did not sit in the BICAM, no? Kung yun ang context po natin. And hindi yun ang context. Hindi umupo sa BICAM si Marcos Jr. Huwag niyong gaguhin na sambahin ng Pilipino, Adyong. Hindi mo kailangan umupo dyan sa BICAM para makapag-insert ka. Huwag ka si Raulo. Ano ka si Raulo? Hindi mo kailangan umupo dyan sa BICAM para makapag-insert. Pangandaman, saldi ko. Sound check, approve. Saldi ko. Adrian Bersamin, sound check, approve. Ganun lang. Hindi kailangan umupo ni Marcos Jr. Yan ang problema sa inyo. Ginagawa nyo tangasambay ng Pilipino. makikita po na naman natin the president actually vetoed some of the provisions in the GAA. Gaano kalaki binito? Gaano kalaki yung mga iniwang insertion at mga unprogrammed appropriation? O, linuloko mo na naman kami, Adyong. Strike to ka na, makukontempt ka na sa PHP. And number 3, I don't know where all this noise come from. Kasi unang-una, ang presidente nagsimula nito. Hindi, sinungaling ka na naman. Ang nag-umpisa niyan nandun sa Daig, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Punta ka sa YouTube channel nitong si Mayor Bastet Duterte, January, ilinabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yaang mga blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong ginawa ni Unga? Ba't nitong si Rodriguez? Nagpunta sa Korte Suprema, kinuwestiyon ang legalidad ng 2026 GAA kasi nga maraming problema. Napakaraming insertion, napakaraming pagnanakaw na mangyayari. Anong nangyari? Yun nga, nangyari nga nakawan. Sino na nagbulgar? Marcos Jr. Hindi, sinungaling ka, Adyong. He started exposing all of this. Isasayik na kita in contempt. Alis ka dyan. Huwag kita marinig. Wala kang kwenta. Sinungaling kang Adyong ka. Ito mga kababayan, breaking news. Just in, Senate approve. That 889 million. Ako, late naman ito. Dapat kahit 2 billion, binigyan tong si VP. Ba't 800 million lang to? Ba't kulang-kulang 900 million lang to? 3 maleta lang kay saldi ko to Ano ba naman to? At 3 maleta lang kay saldi ko to. 2, 4, 6, 8. 4 na maleta pala. Sorry, may hinaho tayo sa arithmetic. 4 na maleta lang ho kay saldi ko. Yung budget na yan, kinibibi Sara. 889 million of the budget of the Office of the Vice President, OVP.
for the year 2026 in the last 5 minutes. Vice President Sara Duterte was in attendance. No question were raised as a form of courtesy to the Vice President. Palakpakan. Dapat talaga ganyan. Pakita kayo ng respect, courtesya. Pangalawang pinakamataas na official sa pamahalaan, hindi nagdodroga at hindi tumatawag sa Committee on Appropriation. Oh, ano yan? Tayo mag-play. Oh, play natin. Oh. Oh. VP You know. Mukha daw silang mga taga Bureau of Immigration. Naku. Si Senator Robin Padilla. Ano yan? Tropa natin yan dyan sa Senado. Hindi natin kilalang personal. Hindi ko kilalang personal yan si Robin. Pero isa yan sa mga matinong senador. O ito. Pinagkaguluhan si VP Sara. Yan ang hindi pinapakita ng mainstream media. O sa PH update nyo lang kung makikita yan. O we love you VP. We love you VP. Kita nyo yan. We love you VP. We love you. Ito naman ho ang kanyang pagsasalita dyan sa inyong lahat. Senado. Sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayo lahat na Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Now, what do you make of Zaldico's statements linking the president? Wala na akong ma'am, questions. Ma'am, how about Next year na. stabilization daw po yung... Kayo naman, oo. Christmas, ginrit lang kayo ni Bibi Sara. Ano ba naman yan? Mga taga Malacanang ha. Kung masyado abusado. Okay na yung greeting si Bibi Sara, okay? Masyado kayo mga Grinit lang. Mantagin nyo. Na ganun kayo kahalaga kay Bibi Sara. Ginrit pa niya kayo. Tapos sisingit pa kayo ng tanong-tanong. Mga kalokohan nyo talaga. Pag sinabi niyo na you're ready to become the next president. Next year na. Okay, sige po. Huwag matigas ang ulo. Next year na. Pagka-presidente na si Bibi. Okay? Huwag matigas ang ulo, guys. Eto, rumekta ho tayo sa mga naging kaganapan dyan sa plenaryo kaugnay dito sa usapin ng budget ng Office of the Vice President. The floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, Malupit ito. would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Plastikan lang, ganon? Plastikan lang? Kapal talaga ng mukha nitong si Tuta Soto. Paano pagka natuloy yung impeachment? Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po. Tama nga ho yung obserbasyon ng isang nag-analisa, no? Kung sakali ho palang natuloy ang impeachment ni Bibi Sara, nagkaroon ho ng smoke screen itong mga magnanakaw na to, no? Hindi ho natin pinag-uusapan ngayon itong iskandalo ng mga flood control at nakawan ng mga politiko na to. Pinag-uusapan ho natin paano matanggal si VP Sara sa pagiging Vice President. Diba? Talagang mahal pa ho ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Hindi niya ho pinahintulutan yung kagustuhan nitong si Tuta Soto na matuloy ang impeachment ng mga panahon na yun. Si Tuta Soto lang naman ho gumugusto nun eh. Tsaka yan si Lacson. Diba? Mahal pa talaga ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po,
sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit Totoo saan yan. pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po'y masaya at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at Teka lang, Sen. Wala ba si Risa Hontiveros? Si Kiko Matsing, wala? Naku. Nasaan na sila? Hindi ba sila dadaldal dyan sa budget na yan, itong si Vice President Sara Duterte? Hindi naman sa gusto natin sila manggulo, pero ika nga hindi kompleto yung pagiging senador nila kung hindi nila binuwisit itong si VP. pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Palakpakan. Senator Majority Robin. Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation. Natakot siguro si Risa Hontiveros. Kinakabahan kasi si Risa pag nakikita niya si VP Sari. Naduduwag yun. Malamang sa malamang naramdaman pa lang niya presensya ni VP na nandyan sa Senado hindi na mapakali yung unggoy na yun. Nandito yung si sunda Pangulo to. Hindi na ako tatanong, kakatakot yan. On the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. Yun, 1 minute suspension. Ayan. Teka lang 1 minute suspension. Tignan ho natin yung photo opportunity. Photo opportunity. Dito sa tagpo na to, makikita nyo ho kung gaano ka-plastic itong si Tuta Soto. Naku, yan o. Kaibigan niya daw ho mga Duterte pero gusto niya pa-impeach si VP Sara. O yan. Tignan nyo, gusto niya matuloy yung impeachment kinamayan pa talaga nitong anak ng Petrang Karapata. Apaka-plastic mo naman, Brad. Langya kang school bukol ka. Tignan mo, ikaw pa talaga lumapit. Isa ho sa mga gumugusto ng impeachment sa Senado, yan si Tuta Soto. Pagkatapos niyang gumugusto sa impeachment, lalapit naman kay VP, makikipagkamay. Plastic mo, Brad. Siyempre, para masabi niya na kaibigan ko mga Duterte, pero papa-impeach ko si Sara. Gusto ko ma-impeach si Sara. Gusto ko mapag-usapan ng impeachment ni Sara. Photo opportunity, yan, Picture. Nakananto ka. Yan lang naman trabaho mo sa auto dyan. Picture. Picture kayo dyan. Yan. Smile ka, yung smile na kaibigan ng mga Duterte ang datingan, ha? Sana. Ilan ba kaibigan niya ng mga Duterte? Isa lang, Senator Robin Padilla lang, wala na. Lahat yung kalaban yan. Yung karamihan dyan, mga may sartik sa utak. Sa mga nasa picture na yan, kasama niya, si Senator Robin Padilla lang ang kaibigan ng mga Duterte. Karamihan dyan, mga siraulo, mga may saltik sa utak. Hindi na natin papangalanan, ha? Baka magalit sila. O yung iba dyan, nag-graduate sa One Ball University. Smile mo na, tingin kayo dito. Isa pa. Layo ni Kuya, Ganda siguro ng lens niya. Ayan na mga kababayan, lipat na ho tayo. Ituloy ho natin yung mga punto. Ito na ho yung mga punto de vista nitong si Manong Ted. Pagkatapos ho ng naging interview nila, dito kay
dito kay Vince Dizon, ito pakinggan natin mga kababayan. Malupit to. Importante rin nito kasi nakasubaybay tayo dito, hindi po lamang sa usapin po nitong mga kontrobersyal na mga kontratista na may mga questionabling yaman, kundi po ang ilang pahong mga sinasabing nagdaan na usapin po ng smuggling. Yan, hindi po lamang mga mamahaling kotse actually. Kahapon dito kay si ano mo? Sino? Si proponent mo. Sino proponent? Dami nila madami Zaldi. sila. Si Zaldi. May mga panibago siyang sinasabi. Oy, oo. Na mga insertions naman. To put it in the right perspective, Yes, partner. ito ho yung nakaraang administrasyon sa customs. Oo. Yung sinasabi niya na sibuyas at ano pa? Yung sinasabi niya, meron daw kartel sa bigas at sibuyas. Di ba? Yun ang At saka sinasabi niya. yung smuggling investigation. Oo, na pinahinto. There might be some semblance of truth, Might be some semblance of truth. Kasi nga, before itong mag-away-away itong mga magnanakaw na to. Hoy! Let's go, Manong Ted. Bakbakan na. Mismo ako. Birahe, Ted Filon. Namiss mo ako. Namiss nila yung birahe mo. Namiss mo ako. Namiss talaga nila yan. Di ba, Aaron? Bago, ikaw naman dito. Kasama ka na namin since day one. Oo, Aaron, 2020 pa lang andyan na 5 yan. years na tayo magkakasama dito. Kung maalala mo, ano? noon pa natin na-think about it yan, di ba? Yung si Congressman Joey Salceda, noong una, tapang yan, di ba? Ibubulgar natin ang mga, may sinasabi siya ng mga, yung sangkot sa smuggling, ng agricultural products sa customs, may sinabi siya. Tinanong nga, dapat itong si anong party list nito? Sino to? Itong magbababoy. Ang dami kasi nilang party list Marami dyan. Kural yan kural ng baboy, yung House of Representatives, magbababoy. Mga baboy yung mga nandyan. Bababoy na party list. Si Congressman Si Nick Briones. Ayan. Naalala mo na interview natin. Magbababoy party list ba siya? Yung kanyang party list Hindi kasi. yun ang pangalan. Pero related dun sa baboy. Sabi niya, sabi ko sa kanya, Congressman, ano na nangyari sa investigasyon ni Joey Salceda dun sa smuggling? Ewan ko ba, bigla pinahinto Ano daw ang dahilan? Hindi ko nga alam Nagulat din siya. Yun ang sinasabi niya. Nang aga party list. Yes. Pero mamaya na yan. So mamaya, pag-usapan natin Mamaya itong na yan. semblance of truth dito po sa sinasabi po. Pero, uwi ka na. Kid. Diba? Pakita ka rito. Ito na po si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Good morning, Kong. Hello. Good morning po, Sir Ted. Good morning po. Finally po. Okay, Ako, sorry po, talagang nagtagal po yung ating mga budget hearing po talaga. Wala pong kaso. Nakatapos na po kami. Oo, walang kaso. Ang mahalaga, Kom, kausap na namin kayo ngayon. Meron lang kaming ilang gusto pong klaruhin sa inyo. Kom, kausap namin kayo last time. Ukol pa rin dito sa mga kotse na may kinalaman sa mga diskaya. Nung huli po namin kayong kausap ang sinasabi nyo, may posibilidad na yung ilan sa mga sasakyan sa Batangas, Manila, or Davao ports po dumaan. Kung tama po yung aking pagkakaalala sa huli naming panayam sa inyo. Ngayon, Cebu po. Cebu. Yes po, kasama rin ang Cebu. So Batangas, Manila, Davao, and Cebu. Ngayon po ba, sa latest findings nyo, meron na bang malinaw na eksaktong port na ginamit dito po sa mga luxury cars? Opo, pero linawin ko, remember, pinag-categorize po natin sa tatlong grupo. Yung walang import entry at wala ring certificate of payment, doon talagang kumbaga mabigat po yung pagkakagawa po ng krimen po doon. Dahil may details po yun. Pwede ko pa ipaliwanag yun. Yung mga tukoy po natin naman kung saan talaga pumasok, of course, yun yung pangatlong kategorya, yung mga miyembro ng kampi at ABID. Yun naman po, mas ko-content problema, although sinasubject na rin po natin sa post-clearance audit examination po sila. Yung unang kategorya, dun po talaga. Wala na pinorward na natin yung interview na yun. Wala yun. Dito tayo, tuloy tayo. Kasi importante lang naman dito mga punto de vista nitong si Manong Ted. Okay. Bago tayo mag-short break po at tumunghay sa isa pang importanteng panayam, pwede bang klaruhin na natin to ng totohanan tong issue sa customs na yan, mga kapatid? Yan. Di po ba?
bata pa po tayo, pinag-uusapan na yan, computerization na yan dyan, digitalization na yan dyan. Saan ka naman nakakita walang CCTV? Mismo doon sa loob ng customs po para doon sa pagbabantay sa mga, alam nyo na, galawan doon sa loob, pati sa mga ports nila. Kasi nga, ang usap-usapan, sinasadya. Kasi po, pag meron yan, wala nang dilihensya. Magkano At Korean? ang mga nakaupo sa gobyerno, ginagawa itong source nga po para sa kanilang, hindi lang po sa kita. Hindi lang po mga kapatid, doon sa kanila pong pansariling mga komisyonan o kitaan o korupsyon, girl. Kung hindi, sa pangangailangan nila ng pera sa ilang kanilang mga operasyones. Alam niyo ho yun, halimbawa, ang isang gobyernong nalalagay sa alanganin ng posisyon, kinakailangan mo ng pera para sa kanino? Para sa panunuhol mo sa kung kani-kanino. Ito. Yan sinasabi ng mga nagdaan na pong pamunuan. Correct. Na inoobliga sila na mag-remit. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno po na ito po ay i-computerize, noong pa po nangyari yan, tsaka yung PPP. Dito sa bansang ito, kapag mayroon pong bilyones na halaga ng kontrata, sigurado may kontrobersya. Sa LTO, ganun din. Di ba nag-aaway-aaway sila doon din po sa computerization nito? Bakit ho ito isa sa privado, girl? Kasi walang pera ang gobyerno. Walang pera gobyerno, ha? Ito ho yun eh. Di po ba? Kaya pag pinag-uusapan natin itong ninanakaw nila at nagulat si DJ Chacha nung sinabing walang pera ang gobyerno. Walang pera ang gobyerno kasi ninanakaw ho nila. Yun ang dahilan kung bakit walang pera ang gobyerno. Kasi ninanakaw ng mga magnanakaw. Ninakaw nila na bilyones at trilyones na kasama ito. Oo, sa ninakaw sa atin. Yan. Ito pong pag-aayos sa mga sistemang ito. Saka naman nakakita, isa sa pinagkukunan ng pera ng Estado, walang pera para sa kanilang computerization. Ang hirap paniwalaan, girl! Oo nga Kaya nakita mo yung reaction, sorry, hindi ko po napigilan. Raw reaction po yung talagang walang CCTV. Sa mga bahay nga natin, meron sa BOC, wala. Ito ho yun. Parang ayaw talaga nila. Saka naman nakakita. Na matigil ang kanilang racket. Wala din pera, pero isa po sa mga nagbibigay din po ng remittance sa gobyerno sa kita, sa LTO. Hindi po ba ang kanilang katwiran laging walang pera? Kaya nga kahapon isang araw nabanggit ko yung katotohanan na ang PGH po kailangan ng Cancer Institute. Pero sa kawalan na naman ng pera ng gobyerno, pribado na naman po ang magtatayo sa halagang almost 10 billion. 30 years ang kontrata. So ano ibig sabihin yan? Kapag nagtayo yung pribado, mag-operate man dito ang PGH, obligado kang maningil sa mga pasyenteng Pilipino, pambayad sa... Wala bang 10 billion ang gobyerno? Ilang araw lang pong delivery sa basement ko ng isang hotel yan Ano ka ba? Ang delivery nila ay tagto 2 billion pesos sa isang araw. Hindi ba? Alam niyo, ito yung malaking insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. O halimbawa, girl, baka hindi niyo pa ho alam. Hindi ko ho alam kung ito napag-usapan na sa budget hearing. Alam mo ba na uutang na naman po ang gobyernong ito ng halos 37 billion para ponduhan po ang pagbibigay ng cash assist. Ano ba naman yan? Talagang walang kaabusugan itong mga walang iya sila, mangungutang na naman para ipamigay. Okay lang ho, walang problema. Sa sobrang hirap ng buhay, okay lang humangutang tayo. Sa totoo lang ako ramdam ko yung mga kababayan natin talagang mga nasa relay line, ang hirap po ng buhay. Ang hirap po ng yung tipong pambili man lamang ng asukal, pambili ng mantika, wala talaga. Sobrang hirap talaga ng buhay. Hindi sila mga tamad Hindi sila mga tamad. Wala ho talagang oportunidad. Walang trabaho. Walang napakapangit ng edukasyon. Di ba? Hindi ho natin masisi yung ating mga kababayan ang problema ho dito mga kababayan, uutang tayo para daw ipamigay sa mga mahirap. Kaso yung utang natin di naman ho makakaabot sa ating mga kababayan. Yun ho ang sobrang lakas ng ulan para atang mga flood control na naman pag-uusapan. Di ba? Kinalulungkot natin, uutang tayo. Hindi naman makakaabot doon sa mga pagbibigyan yung pera na nakawin lang ho nila.
sa mga benepisyaryo ng Fortis. Yang yan. Bakit? Wala na namang pera gobyerno. Napag-usapan niyo ba ito sa budget hearing? Sa pagsalang po ng DSWD budget? Ito mga kapatid ay mismo inireport na po. Oo. Nakakailanganin po na naman ng gobyerno ng uutangin pera para po sa 4Ps. Pero yung pong kanila pong pondo para po dito mga kapatid sa MAIF nila, Nako. oo, Ayan. ay mas nilakihan pa sa kasalukuyang pong proposed budget. Oo, At yan po dinagdagan. inireklamo nito pong mga grupo, mga kapatid, ha? Oo, na nagtataguyod ng kapakanan ng ating kalusugan. Oo. Saan ka naman nakakita? Ang una pong proposal, 24 billion. Ginawang 49 billion. Mas malaki pa sa kakailanganin daw na pera para po sa 4Ps. Anak ka ng... Anak ka ng... Anak ka ng... Anak ka ng... Alam niyo, Yan. di ba? Sorry po ito magpakatotoo po tayo dito sa katwiran lagi na walang pera gobyerno Anak ka, bakit? Kailangan nilang ponduhan ang alin? Itong MAIF. Itong mga guarantee letters ng politiko. Kailangan nilang ponduhan ang AX. Kailangan nilang ponduhan ang TUPAD. Kailangan nilang ponduhan yung mga binibigay na ayuda sa mga Pilipino para palabasin na ang mga sa mga Pilipino na may ginagawa gobyerno, na may benepisyo na kukuha mula sa gobyerno. Ito po yun. Disguise. Pag babalat kayo na kunwari may tinatanggap yung masang Pilipino, ay kahit pa paano nakatanggap ako ng pera galing kay ganito. Kahit pa paano nakakuha ako ng guarantee letter kay ganito. Correct. So yung utang na loob. Yung utang na loob, yung patronage politics, no? Kawawa mga Pilipino dito sa mga siraulo Doon sa na to. politiko. Pinalalabas po na may natatanggap sila. Pero ang mga middle class, ang karamihan talaga sa atin, nga. Oo, kasi napagkakaitang ka ng medical services, ng maayos na edukasyon, etc., ng ating mga commuters sa ating train system, etc., dahil dito sa mismanagement ng pera ng bayan. Nanyo. Birahe. Nanyo. Namiss nyo ako? Namiss nila yung mga birahe na yan. Magpakatotoo po tayo dito. Mga anak ng... Ay, anak talaga. Anak ng buhaya. Mga anak ng buhaya. Anak ay ng buhaya. Mabuti pa nga ang buhaya pag nabubusok tulog na Hybrid ang mga buhaya dito sa Pilipinas. Anyway, anak ka sige. Sige, sandali po lamang. Kita mo na, sabi ni Sec Vince, Ano? ang corruption sa DPWH. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.